para magkaroon ng clear shot si Usopp. Naisipan ni Luffy na pahabain ng leg niya, saka inintog ng napakalakas ang pagmumukha ni Kuro. At kasabay nito ang pagtira ni Usopp sa pagmumukha ni Django. Hinihagis ni Luffy si Kuro sa mga pirata, at dahil sa takot ay nagtakbuhan ng mga ito pabalik sa barko. Pagkatapos ay nakatulog na si Luffy kay Nami. Dahil sa nangyari ay nagpa siya si Usopp na maging isang ganap na pirata. Ngunit nalulungkot ang mga bata na aalis na siya, kaya umiiyak silang nangako sa isa't isa na magpapatuloy sa kanya-kanyang mga pangarap. Dahil sa mga naitulong nila Luffy ay binigyan sila ni Lady Kaya ng isang barko na may pangalang Going Merry. Nang dumating si Usopp na gumugulong dahil ang dami niyang dalang mga gamit, masayang nagpaalam si Usopp sila Luffy dahil maghahanap din daw siya ng sariling mga crew. Pero pinapapasok na siya nila Zoro at Luffy sa loob ng barko, kaya siya yung naging sniper ng Straw Hat Pirates. Pinapanood ng mga bata ang barko habang naglalayag papalayo. At alam naman ni Merry na ayaw talagang paalisin ni Lady Kaya si Usopp pero pinigilan niya ang sarili. Samantala sa barko ay nagkaroon ng kasiyahan para sa bagong crew. Kinabukasan ay gumawa si Luffy ng kanilang marka pero parang drawing ng bata. Kaya si Usopp na daw ang gagawa ng bago nilang marka. Pero sarili niyang flag ang ginawa kaya nasa po. Kaya nag-drawing siya ng logo ng Straw Hat na labis nilang nagustuhan. Saka nag-drawing din siya sa layag kaya naging ganap na silang mga pirata. Nakita nila sa malayo ang Treasure Island na sikat sa mga pirata dahil sa mga kababalaghan dito. At sa kabila ng bagyo ay nagpunta pa rin sila sa nasabing isla. Naglakad sila sa nakakatakot nitong kagubatan para maghanap ng kayamanan. Pero inaantok lang dito si Zoro kaya natulog siya. Nakita nila ang mga kakaibang hayop na nasa gubat at napansin na napakaraming mata sa paligid. Saka may narinig silang boses na pinapalis sila sa isla. At lumapit ang lahat ng mga kakaibang hayop na sinabi ng boses na dati daw mga tao na pinarusahan niya dahil sa paghahanap ng kayamanan sa isla. Kinagat si Luffy ng isang piglayon kaya nalaman na isa siyang rubberman. Tinira sa kanila ang mga sibat ngunit wala naman tumama. Pero nataman si Luffy sa ulo ng bato. Saka nalaman na nasa likod ng isang nilalang na biglang binaril si Luffy. Pero nang hindi umubra ay tumakbo ito kaya hinabol ni Luffy. At nakita nilang isa pala itong matanda na nasa loob ng treasure chest. Sinubukan pa nitong tumakas pero nahawakan ni Luffy kaya aksidente silang nahulog sa bangin. Pero nagawa naman ni Luffy na mailigtas si Gaimon pero tumalsik naman pa itaas. Kwento ni Gaimon na nasa loob daw siya ng kahon at mag-isa sa isla sa loob ng 20 taon. Nagising si Zoro at kinuha ang kape ni Usopp at sa kanya palang napansin ang matanda. Sinubukan nilang tanggalin ang matanda sa kahon. Pero nasasaktan lang ito dahil sa tagal niyang nasa kahon ay humulma na ang katawan niya dito. Ikinwento ni Gaimon na dati din siyang isang pirata. Ngunit wala silang nakitang kayamanan sa isla kaya umalis na sila. Pero umakyat pa siya sa bangin at nakitang may mga baul sa itaas ngunit nahulog naman siya at pumasok ang katawan sa isang baul na nasa baba. Tapos naiwan pa siya ng barko nila at kaya niya daw tinatakot ang mga pirata ay para maprotektahan ang kayamanan. Nais siyang tulungan ng mga bida sa pagkuha nito. Kaya sakay ng mga hayop ay nagpunta sila sa nasabing bangin. At gamit ang kakayahan ni Luffy ay nakakyat siya sa itaas. Excited na si Gaimon sa kayamanan. Subalit ayaw daw dalhin ni Luffy sa ibaba. Kaya hindi ito maintindihan ng mga kasama. Subalit naintindihan ni Gaimon na wala din mga laman ang mga baul na binantayan niya ng 20 taon. Kaya niyaya ni Luffy ang kawawang matanda na sumama sa kanilang paglalakbay. Ngunit nang papaalis na sila hindi ito sumama dahil nais daw niyang protektahan ng mga hayop sa isla. Kaya masaya silang nagpaalam sa bago nilang naging kaibigan sa Treasure Island. Nag-enjoy ka ba?